Guys, may bago tayong loan app na dapat nating talakayin today. Kaya huwag nyo munang i-download tong loan app na si Skyloan. Kahit na yung sinasabi niya maximum loan daw is 87,000 pesos. 100% honest review. Masyasya kayo. Panoorin nyo na yung video na to, guys. Keep watching. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here and I'm back. Dahil hindi po nagpapahinga yung mga online loan platforms na grabe guys, para sila mga kabuti. Ang daming nag-a-appear. This video is just 100% review lang po. Wala po tayong halong marketing dito. So this video is not sponsored. It's based on my personal experience. Importante, alam nyo kung ano yung pinapasukan nyo. Pag-uusapan natin ay si Skyloan. One more thing. I am not a financial advisor. I am not a coach. Sinubukan ko lang yung loan app na to and i-share ko sa inyo yung experience ko. Napaka-colorful niya. Ang cute. So yung loan app na to, meron na siyang 4.8 ratings ha, with 322 na raw yung nagbigay sa kanya ng rating. Pero chinek ko, bakit isa lang yung nag-comment? Nasabi naghihintay na ma-approve. Okay, flexible turnover, easy and worry-free daw, and 140,000 plus user. 98.9% daw yung good reviews. Huwag muna kayong maniwala dyan, guys. Panoorin nyo na lang yung video na to. Dinownload ko siya and kaagad ko naman chinek yung kanyang privacy agreement kasi typically doon mo makikita yung company behind or whoever sinasabi niyang may hawak ng license niya. Sabi niya si Dolphin Lending daw. Now, ito naman si Dolphin Lending, nasa Securities and Exchange Commission pa rin yung sa list of recorded online lending platforms. But doon guys, yung nakalista doon, Peso Go lang siya si microloan. Hindi niya binanggit tong si Skyloan. So SEC, pakisilip po ng loan app na to. Baka naman. Pero let's continue guys. So ayun, na-download ko siya, humingi po siya ng permission na masilip yung aking location. Of course, I had to give that permission. Nagbigay po ako ng phone number ko, syempre para pang OTP, pang register. At parang wala pong dumating na OTP. Hintay ako nang hintay dun sa inbox ko, wala pong dumating. And then, I click resend dun sa app mismo. At dun na lumabas, lumutang. Nag-float sa app yung OTP. Wala kang matatanggap na text ha. Lalabas lang dun. So, yung number na yun yung nilagay ko. At nung nakapasok ako guys, chinek ko kaagad kung meron na ba akong payment. Kasi diba, yung mga loan apps na to, meron po sila mga delete account option. Pero ang dami ko nang nakita mga online loan platforms na akala mo dinelete yung account mo pero wala pala. So, buti na lang sabi dito, repayment tsaka finish. Wala pa naman akong loan record dito. And parang hindi pa naman na-fill out yung mga information nandun. I had to fill it out pa para masilip ko kung anong meron. But that doesn't mean guys na kagad nyo nang ibibigay yung mga valid IDs nyo like driving license, UMID, passport, national ID, TIN, PhilHealth, health card, postal ID, PRC, SSS, voter ID, yung mga ganon. Always be careful, lalo na malaman nyo yung mga i-reveal ko in the next few minutes. So, naging offer ng loan app sa akin after kung nag-provide ng mga information na typically hinihingi ng mga ganitong klase mga loan app, yung naging offer niya is 2,000 pesos. Pero, hindi mo siya buong matatanggap dahil meron po siyang service fee, kahit na sinasabi niya 0% interest siya, meron po siyang service fee na 800 pesos. Now, nasa inyo po yung desisyon kung i-go nyo pa rin yung ganito. Pero just take note na ang mahal po yung ikakaltas niya, hindi po siya buong matatanggap. And magpapadala po siya sa bank, e-wallet like GCash, Maya, or GrabPay. Pero wag muna guys. Well, the service fee is already bad, na hindi mo siya buong matatanggap. But, ito yung natuklasan ko guys. Yung offer ay nanggagaling kay Cashpera. Do you remember this video? Okay? I made a video about Cashpera. And doon si Cashpera, di ba, sabi niya, yung registration niya, yung license niya daw is under sa kay Cashbee na Cashbee, wala na nga sa SEC to si Cashbee. Ito si Cashpera na wala. At ngayon, ito si Skyloan nag-appear. At ngayon naman, itong si Skyloan, kiniklaim niya naman si Dolphin Lending. Kakalito guys, sino ba talaga yung nagpapahiram dito? Sino ba talaga yung nagpapatakbo ng mga loan apps ito? Kaya dapat guys, mag-ingat po tayo. Pero hindi ko naman kayo mapipigilan kung uutang talaga kayo. Pero just take note of these things. These are very big considerations kasi kahit na umutang ka sa loan app na to, parang feeling ko kasi wala kang mapapala kung magiging good payer ka. Hindi pa yan. Meron pa. Kanina, lumalabas na wala akong record sa loan app na to. And alam ko talaga guys na nagpa-delete ako ng account sa kay Cashpera. Pero ito yung nangyari ha. Diba? Nilagay ko yung GrabPay ko as a receiving channel para sa loan kasi i-go ko talaga yung 2,000.
at sinabi na yung e-wallet has already been bound. And then, right then and there, na-remember ko na yung sinubukan ko si Cashpera, guys, GrabPay ko yung nilagay ko doon. Cashpera, nagpa-delete po ako ng account. Bakit sinasabi ng loan app na to na my e-wallet has already been bound? Mukhang red flag siya. Pero that's for me. So, hindi ko tinuloy yung loan. So far, walang pumasok sa GCash ko, walang pumasok sa GrabPay ko, or sa Maya ko. Walang pumasok kasi hindi ko na siya tinuloy, guys. The signs are all there. Number 1, hindi mo alam kung sino yung nagpapahiram. Hindi mo alam, wala ka namang mapapala kung magiging good payer ka sa loan app na to. Number 2, may kaltas siya. And number 3, ba't sinasabi niyang bound na yung aking e-wallet? Itutuloy mo pa ba? So, wala akong choice, guys. Nagpa-delete po ako ng account record sa loan app na to. Pero parang wala na akong tiwala dito sa mga delete option na to. So, Cashpera, Skyloan, it looks because ito yung judgment ko, charot lang. Ito yung judgment ko, ito yung opinion ko Opinion ko lang to. Feeling ko si Skyloan at si Cashpera is just the same, magkapatid, or isang company, isang developer, whatever. At yung nakakatakot is parang they're sharing my e-wallet information. It's something na ayaw ko, especially sa mga loan apps na claim na parang totoo. So kung may option, or kung pwede lang, hanggat sa maaari, guys, wag dito. Doon muna kayo sa mga online loan platforms na SEC registered, nagre-report po sa CIC, kasi may mapapala ka talaga kung aalagaan mo yung account mo sa mga legit na mga online loan platforms. Now, if you ask me, anong loan platforms ba yan, Ate Red? I have prepared a playlist. It's a playlist, a compilation of loan apps na na-try ko, and so far, naging okay yung aking experience. I'm not marketing these loan apps unless indicated. It's just a playlist, guys, a guide para sa inyo. So, feel free to check it out at subukan nyo yung mga online loan platforms na andon bago kayo mapadpad sa mga online loan platforms na super dami talaga yung question mark dito. So, ewan sa inyo I laid out all the cards. Kitang-kita nyo na kung ano meron sa loan app na to. So, kayo na mag-decide kung magpapatuloy pa rin ba kayo sa pagbigay ng mga personal information nyo. Kasi pwede ka mag-apply kahit na student, pwede ka mag-apply na unemployed. Kasi, mukhang madali siyang applyan. Pero may mapapala ka ba dito sa loan app na to? Is it worth your time and your information? So, nasa inyo na yan, guys Kaya ako I'm just gonna make this clear. Hindi ko po tinuloy yung aking pag-apply. So, that's all for today's video. And I hope to see you on my next vlog. Bye-bye!